Ngayon namang umaga, pag-usapan naman natin ng isang balita sa ating bansa at ito ang smuggling. Kasama natin si Mr. Jesus Aranza, ang President ng Federation for Philippine Industries. Good morning po, sir. Correction lang po, chairman ako ngayon. Chairman pala, sorry, ng Federation of Philippine Industries. Sir, ito nga po, gaya nga ng nabanggit ko, napakalaking issue nga po talaga ng smuggling sa ating bansa. Hindi lang naman po ito recent na problema at dahil ito po dati pang nagiging problema, pero recently lang nga po na pumutok yung mga issues tungkol sa smuggling. Bakit po ngayon lang ito pumutok sa media? Yung Federation of Philippine Industries na binubuo ng mga manufacturers, matagal na namin linalabanan ng smuggling sapagkat kami ang talagang tinatamaan yan. Yung mga importer ng mga finished products, marimid yan, okay lang sa kanila. So, matagal na ito. Ngayon, kaya lang na-highlight yan, nagkaroon ng media hype. Bakit kamo? Kung naalala mo, sa Subic, nasabat yung rice smuggling na napakalaki. Yes. And no less than Senate President Enrile made an So, 4 na committee ang nag-imbestiga. So, weekly yun, nandun ako. Inatin ko, titingnan. So, napunta doon na-concentrate ang tao na sapagkat inasikaso ng media. Kayo, mga media, no? So, pero in fairness, yung smuggling nariyan na yan, mas kinumpa. Ako na makapagsasabi sapagkat 2 dekada na akong lumalaban sa smuggling, no? Kanya lamang, na-highlight lang ngayon. Oo. Now, ang tanong, bakit na-highlight? Yung smuggling ng rice sa Subic, no less than the President, inadmit to na, ang Presidente Noynoy ang nag-tip off na, may darating na rice dyan. Abangan nyo. Inamin yan ng Custom Commissioner sa Senate hearing. Oo, nung tinatanong, sino bang nag-tip sa'yo? Yung mga intelligence officer mo ba? Sabi niya, hindi ho, ang Presidente mismo. So, no less than the President is on top of this. Maliwanag. Yes po. Sir, marami po siguro sa ating mga mamamayan ang hindi naman po nakakaintindi kung bakit napakalaking problema ang smuggling at kung bakit napakarami nga pong iba't ibang areas ang naapektuhan ng smuggling. Kasi minsan po, ang nagiging tingin lang po dito ng siguro mga regular na consumers ay mas mura mga bilihin ng kanilang makukuha at mas makakatipid sila. Sir, baka pwede niyo pong ipaliwanag sa kanila kung gaano ka lala ang damage na dala ng pagbili ng una sa lahat, sa pagtataya namin noong 2005 to 2008, ang nawawala sa pangyaman ng bansa ay 127 billion more or less, no? A year. At puwera dyan yung fuel kasi hindi pa namin sakop yung fuel at that time. So, 127 billion ang nawawala. Puwera lang yun. Puwera pa yun. No? Pag pumasok ang smuggle, mababa ang presyo niyan sapagkat hindi nagbabayad ng karampatang buwis. Yes. So, pag mababa ang presyo, kakainin yan ang merkado. No mong kumpanyang nasa ating bansa. Ngayon, pag kinain yan, liliit yun. Kaya nakita mo, ang tire companies, dati meron tayong 6 na tire companies dito sa bansa. Ngayon, isa na lang, Yokohama na lang. So pati ang mga trabaho po ng mga ang mamamayan trabador natin, lang, ilang libo ang nawala ng trabaho. Yes. So, hindi lang buwis ang nananakaw sa gobyerno, kung hindi pati trabaho, pati lumiliit ang kumpanya, at may ripple effects ho yan. Lalo na yung mga naggagawa ng produkto na galing sa agrikultura, pati sa agrikultura maapektuhan nyo yan. Yes. Ngayon, ang tanong, sasabihin na mahirap, mura ho, nakakabili kami ng mura. Number 1, mura nga pero ang standard mababa. Pangalawa, mura nga ngayon. Pero kung namatay na yung kumpanyang tinatrabahuan ng asawa nyo, anak nyo, o kabiyak nyo, ano pa ang pera mong pambili kahit mura? Kahit mura, wala ka nang mabibili. Yes. Like if I talk to the employees of the textile na nawalang trabaho, if I talk to the of the tire companies na nawalan ng trabaho, how can they buy now if they don't have the money? Yes, nawawalan po ng purchasing power din kumbaga. Sir, ito naman pag-usapan naman po natin yung recent na issue na lumabas tungkol sa mahigit na 1.2 billion pesos na bigas po na nahuli. Sir, paano po ba nakakapasok ang ganito karaming bigas po? Sir, na hindi po nadedetect siguro or talagang alam biglang nyo, malabas? ang smuggling, sabi nga nung isang senador, parang tinikling yan. Ilang bang taong kailangan mo sa tinikling na sayaw? 3. Yes. Isang mananayaw, dalawang may sa gilid. Yan ang tatlong yan ang isa diyan yung broker. Ang isa yung importer.
ang isang custom. Magkakaroon ba ng tinikling kung may isang kulang? Wala, kulang nga. Oh, yun ang ibig sabihin nun. Kung hindi nagkukuntsaban yung tatlo, walang smuggling. So talagang they work hand in hand po of course. together talaga. Napaka-klaro naman yun. Even may apo will know that, na grade 1. Yes. Sir, pero ito nga pong bigas, syempre, alam po natin na napakamura and napaka-tempting po para siguro sa ating ibang mga mamamayan na bumili. Pero ito po'y pinapatay nga po ang local market at pati na rin ang mga trabaho ng mga local farmers po natin, di po ba? Totoo yun. Ang farmers, ang smuggling ng palm oil, ang namamatay ang coconut industry. Hindi bali mag-import ka, basta bayaran mong karampatang buwis. That's a fair game. Pero kung nag-import ka, dinaya mo na, pati yung media, nai-epektuhan kayo, bakit ka mo? Lahat ngayon nag-advertise sa inyo, mga legitimate companies. Yes. Di ba? Ngayon, pag napalitan niya ng smuggling, ang smuggler ba mag-advertise? Totoo po yan. So, bawas din kayo. Yes. Kaya kayong media, talagang kasama rin kayo sa laban sa smuggling. Yes, talagang nga naman lahat talaga ng areas na tatamaan talaga at nadadamage nga po dahil dito sa smuggling. Pero sir, matanong ko po, ano po ba yung mga top na mga produkto na talaga sinasmuggle po papasok ng ating bansa? Merong rice, agriculture, bawang, lahat na yan. No? Steel products, mga angle bars, mga rebars, smuggling din ng mga tela. Yung ukay-ukay is a clear manifestation of smuggling. Ang ukay-ukay ho ay hindi lamang bawal sa custom, bawal sa batas, sa Republic Act 4653 ng 1966 pa. Actually, pwede mong kumpiskahin yan at sunugin ayon sa batas. Okay. Pero ba't ang dami? Yes. Yun nga po. Parang madalas po naririnig sa mga mamimili ang term na ukay-ukay dahil dito po nga sila naiengganyang mas bumili ng mas maraming mga damit. Parang ano yan parang opium yan Parang droga. Iintaysing ka muna. Pag nahook ka na, tapos tuloy-tuloy ka na. Ganyan din Ganyan din. Yes. So ito naman po, recently nga po may malaking issue po tungkol sa mga oil na confiscate nga po. I mean sa mga, yes. And then, yung mga drums po daw na ito ay pinalitan at nawala at ang naging laman po ay tubig. Ano naman po ang masasabi niyo tungkol sa pangyayaring ito? Wala. Ulitin ko. Magagawa ba dyan kung ang bantay hindi bantay sa lakay? So, naalala mo noon, yung container vans, panahon, buhay pa yung si Angie Reyes, magkakasama kayo sa laban sa smuggling. Nung binuksan namin ang container vans na mga elephant tusk, di ba? Yes, walang naman lahat So, hinabol ng DNR kung saan-saan. Yun ang ibig sabihin. Talamak ho yan. Opo. Hindi ko sinasabing ang mga tiga-custom ay masama lahat. Sa bawat gubat may ahas at may ibon. Ngayon, ang question lang, si Biason ba? Kumusta? Biason, I think, is sincere. Yes. The point is, Biason is not Superman that he can take care of the entire porch, lahat na yan. So, kailangan lang dito, it's not a change of people. It is a change of the system. Yes. Pag ayos ang sistema, wala hong makakapag-smuggle. Sapagkat magkakaroon ka ng paper trail. Mahuhuli sila. At saka sabi nga po nila talagang napakatagal na nga ng nangyayaring smuggling sa ating bansa at iba't ibang tao na nga po ang naupo pero talagang kahit ano pong galing nila ay hindi po nila matanggal-tanggal ang smuggling. Napakalakas ho ng tentasyon ang pera. Billion ho yan. Yes. Ang oil kung tayo 127, ang oil ay nasa mga 40, 50 to 60 billion ang nawawala. Kaya nga nag-meeting kami. Mula ngayon, ang smuggling ng fuel ay tatanganan na rin ng Federation of Philippine Industries ang laban. Kasama na rin po sa inyong Kasama na ahensya. namin yan. So ito naman po, recently nga rin po may mga balita po na napakasakit pong mapakinggan na ang Philippines na po ang smuggling capital ng Asia. Ano naman po ang... Mali. Ito po mali po ito, Mukhang hindi mali. po misconception po ito. Ganito ho yan. Kami, ayon sa statistika na pinakita, kinuha daw yung IMF records, minus yung record sa custom, presto amount. Medyo may kamalian ho ron. Yes. Sapagkat ang lahat ng records ng IMF, kasama ho riyan yung tinatawag nating pumasok sa bansa natin sa Special Economic Zone, Freeport. Yes. Yun hong dumami na Freeport at Special Economic Zone, ang pasok ko ng produkto dyan, hindi pa matawag na importasyon. Sapagkat ang lugar na yon
ay non-customs territory. Madalit Kumbaga, salita, exempted nga po sila, hindi di yan ba? hindi yan nakarecord Yes. sa custom. Paano magka-record sa custom? Hindi naman custom yun. Oho. So dapat, ang record, IMF minus those that enter the special zone, yun ang magiging neto. Doon mapagbabatayan. Yes. Pero hindi ho tama na sabihin, ngayon capital ang Philippines. Matagal na ho tayo may smuggling, pero hindi naman ho tayo tawaging capital Yes. ang Philippines. Ngayon, ang tinatanong ko, yung bang nagtatawag na capital, ito nag-smuggling, what have you done so far to smuggling? Yes. We can say it, we can criticize because we have done a lot of things to fight smuggling. Yan talaga importante talaga alamin natin kung paano talaga malalaman imbis na naglalabas lang tayo ng mga ganitong impormasyon na talaga namang tayo mga Pilipino at ang ating bansa rin ang nadadamay. Sir, siguro pang huli na lang po, baka meron po kayong mensahe po para sa ating mga manonood ngayong umaga. May mga rekomendasyon po akong isinalang. Ang number one no smuggling ngayon ay undervaluation. Bababa ng halaga, katulad sa palm oil, dineclare 6 cents. Samantalang nag-import ako, $1.25. Ang laki So capital ninakaw difference. mo ang value-added tax. Mayroon nung provision sa Section 2317 ng Customs and Tariff Code na pag grossly undervalued ang produkto, pwedeng gamitin ng custom ang tinatawag na compulsory acquisition. Bibilhin ang custom at the declared price. Hindi pwede makahindi yun. Ha? Yun ang dineklara mo. Parang yan. Hindi pa paggagamitin ng gobyerno yung mag-expropriate because of the right of eminent domain. Ang gagawin ng gobyerno, bibilhin ko ang lupa para gawing road. Kung anong dineklara mo sa inyong tax declaration na halaga, yun ang babayaran sa iyo. Hindi ka pwedeng tumanggi. Ganun din ho yan. Ngayon ang tanong, sana kung ipairal mo yan, matatakot lahat ang smuggler. Itataas nila ang valuation sapagkat takot sila makuha mo ang puhunan nila lahat ng legal. So anong ang resulta? Tataas ho lahat. 10 lamang ho yan sa aking mga rekomenda. Yes. At maraming salamat po, Mr. Jesus Aranza. Dami po talaga natin natutunan ngayong umaga. Sana po, mas mahaba pa nga po ang oras natin at magsama po tayo muli sa Dapat ganitong ho. pag-uusap. Kaya nga ho nagkakabiruan. Alam mo ang kabiruan ngayon? Sabi nga, ulitin ko ha, Fuera de los buenos sa custom. Ang sabi nila ganito some people in customs, they always follow the old customs and tradition. Okay. Maraming salamat po, sir, ngayon para sa iyong panahon ngayong Salamat umaga, din sir. po sa inyo.